Hello guys, for today's vlog ay samahan niyo ako mag-renew ng sasakyan. Paano nga ba mag-renew ng sasakyan ngayong 2024 ng tipid hacks? Tara, let's go! Mga requirements pala sa pag-renew ng sasakyan ay ORCR. Magpapa-emission kayo ng sasakyan, kukuha kayo ng CTPL insurance. Meron naman dun sa LTO na CTPL insurance pero medyo pricey siya. Kung gusto nyo ng tipid hacks at makakamura kayo, pumunta kayo sa Cebuana. Sa Cebuana kasi almost half yung babayadan mo sa CTP compare sa LTO. At pumunta nga ako sa pinakamalapit na Cebuana dito sa aming lugar. Maaga pala ako pumunta rito para maunti yung tao at maaga din ako makarating sa LTO. Pagpasok nyo nga pala ay magsabi ka agad kayo sa guard para yung guard yung mag-assist sa inyo. At pag tinawag na yung number nyo ay kukunin sa inyo yung mga requirements para i-process na yung papers. 5 to 10 minutes siguro yung aantayin nyo. Sa pagkuha pala ng CTPL insurance, ang requirements ay driver's license, Xerox, pwede din yung card kasi ibabalik rin naman nila yan. Kung original yung ibibigay mo, ibabalik rin nila sa'yo para ito-double check lang nila. Tapos, original na ORCR tsaka official receipt original ang mga kailangan para makakuha ka ng CTPL. Pag nakakuha na kayo ng CTPL insurance sa Cebuana, babayadan nyo pala ay 760 lang yung ganito insurance. Bibigyan kayo ng copy at tsaka bibigyan kayo ng original. Compare doon sa last year na kinuha ko. Yung last year na kinuha ko is 1,220. Almost half yung nabawas. Pagkakuha natin ng CTPL insurance, next na natin ang emission. At pang-apat nga kami nung dumating kami rito sa emission. Ito naman, i-choice mo lang kung sa labas ka magpapa-emission or sa loob ng LTO. Mas prepared ko lang dito sa labas kasi madadaanan ko lang to papunta sa main LTO. At sa loob ng LTO, niisip ko baka marami nagpapa-emission doon. At pagkatapos nga namin magpa-emission ay dumiretso na kami sa LTO. Ang requirements pala dito ay ORCR kahit Xerox lang. Ang binayaran ko nga pala rito ay 600 pesos. May ibibigay sa yung papers, resibo at saka yung picture na nagpa-emission ka. Yun yung ibibigay mo sa LTO. Bali, itong receipt, yan yung ikikip mo sa'yo. Last year, ako lang nagpa-register mag-isa. Pero ngayon, kasama kayong kapatid ko. Kaya, ayan, may taga-video ako at na-vlog ko pa nga. Sa entrance pa nga lang ng LTO ay nahirapan na kaming makapasok. Naisip ko nga na baka wala kaming parking pagdating sa loob. At yun na nga, tama tayo ng iniisip. Habang nag-aantay kami ritong makaliko at makapasok sa loob, may lalapit na sa'yo lalaki at tatanungin kung ano yung sadya mo sa loob. At tatanungin nila kung kumpleto na ba yung mga requirements mo. Nakaka-stress mag-renew ng sasakyan. Bali nakalimang ikot na ako. Papasok ka doon sa entrance ng LTO, tapos lalabas ko ulit sa exit na hindi ka pupunta sa registration. Gawa ng ang daming sasakyan. Ngayon dumaan na naman ako dun sa guard. Ang sabi sa akin sa guard, umikot na naman daw ako. Ngayon, pang-anim na ikot ko na to. Wala talagang parking. At sa wakas nga ay nakapag-park na tayo. Pero dito lang tayo nakapag-park sa labas. Hindi tayo pinapasok sa loob. Ito yung mga sasakyan na impound daw. Kaya hindi tayo dyan pwedeng humanay. May bakante sana dito pero nga impound. Kung gusto mo daw ma-impound, punta ka daw dyan. Tapos dito lang tayo sa gilid. Pag meron ka na emission at insurance, ang next naman ay i-inspect na yung sasakyan mo. At pag approve naman, diretso ka na para magpasa ng papers. Then waiting ka na lang na tawagan yung name mo para magbayad, then release na yun. 1,610 nga pala yung binayaran ko. 760 pesos sa insurance, plus 600 sa emission, plus 1,610 sa renewal. Total ay 2,970. Mas mura siya compare ko last year. Nung pagpasok ko nga sa loob ay nakakita naman ako ng mga available na parking. Ewan ko kila Kuya Guard kung bakit hindi sila nagpapapasok. At pagka-renew namin, dumiretso uwi na rin kami. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga next video. Bye-bye!